Itinago ng halimaw ang presensya nito habang papalapit ito sa ating bida. Nagtaka naman si Zofan kung bakit hindi raw siya mapalagay sa nararamdaman niyang ito. Napapaisip siya kung may nakakakilabot ba raw na halimaw ang naninirahan sa loob ng Ghostface Forest. Kinabahan si Zofan noong maalala nito na mga B-rank monster nga raw pala ang mga kinakalaban niyang halimaw. Sa daming araw ng mga nakaharap niyang ghost-faced wasp ay malaki rin ang posibilidad na naroon din ang kanilang pinakapinuno. Pagtingin ng ating bida sa malayo ay bigla itong napamura, gaano nga raw katindi ang kanyang kamalasan, bakit nga raw lahat na lang ng kanyang maisip ay bigla na lang nagkakatotoo at nagpapakita sa kanya. Ganoon na lang ang naging reaksyon ni Zofan noong makita nito ang halimaw na pinakanamumuno sa loob ng Ghostface Forest. Ang halimaw na ito ay isang A-rank monster na kilala sa tawag na Ghost-Faced Wasp King. Sinabihan ng Ghost-Faced Wasp King ang ating bida na napakalakas daw ng loob nito para pumasok sa kanilang teritoryo at pagpapatayin ang lahat ng kanyang mga kalahi. Tinawag ng halimaw si Zofan ng isang nakakasuklam na tao, nagtanong din ito kung gusto na ba raw mamatay ng ating bida. Naramdaman sa mga katabing lugar ang aura na inilalabas ng makapangyarihang halimaw. Naisip ng nagtatagong si Ning Lian na mukhang aura nga raw ito ng Ghost-Faced Wasp King. Natutuwa siya dahil hindi nga raw siya makapaniwala na maaakit din ni Zofan ang atensyon ng isang A-rank monster. Hindi maitago ang tuwa sa mukha ni Ning Lian habang iniisip nito ang kalagayan ngayon ng ating bida. Nangangamba pa nga raw siya na baka makatakas ito sa loob ng Ghostface Forest, pero ngayon nga raw na nakaharap na rin ito ang Ghost-Faced Wasp King, siguradong-sigurado na nga raw ang pagkamatay nito. Nagpaulan ng sunod-sunod na pag-atake ang Ghost-Faced Wasp King, mabuti na lang at nagagawa itong maiwasan ng ating bida. Habang tumatakbo ay naisip ni Zofan na nakakakilabot nga raw ang wind slashes na pinapakawalan ng halimaw. Ginagamit nga raw ng Ghost-Faced Wasp King ang bilis ng pagpagaspas nito para magpalabas ng mga malalakas at matatalas na pag-atake. Naisip din ni Zofan na nasa tuktok na nga raw ng lakas ng isang A-rank monster ang lakas na taglay ng Ghost-Faced Wasp King, isang hakbang na nga lang daw ang kailangan nito at malapit na rin itong maging isang nakakatakot na S-rank monster. Matapos ang matagal na pagtakbo ay nagpa siya ng lumaban ng ating bida. Hindi na nga raw importante kung gaano kalakas ang kalaban niyang halimaw, kailangan niya lang daw ibigay ang lahat ng kanyang makakaya para magawa niya itong matalo. At dahil buo na ang pasya ni Zofan, hindi na ito nag-aksaya pa ng oras at agad nang inatake ang Ghost-Faced Wasp King. Pagkatalon niya ng mataas ay agad niya ring ginamit ang kanyang War God Sword skill na Intersecting Blade Dance. Isa mang War God rank skill ang ipinang-atake ng ating bida, pero napakadali lang itong sinangga ng Wasp King gamit lamang ang likuran ng isa nitong kamay. Tumilapon papalayo si Zofan noong bigla na lang pitikin ng halimaw ang kanyang sandata ng napakalakas. Habang humihingal ay naisip ng ating bida na napakabilis nga raw ng kinakalaban niyang Ghost-Faced Wasp King kahit na napakalaki ng pangangatawan nito. Nagulat ang halimaw noong mapansin nito na nagkaroon pala ng pinsala ang ipinangsangga niyang kamay. Sinabi nito na hindi niya nga raw inaasahan na magagawang sugatan ng ating bida ang matigas niyang balat, pero hanggang doon na nga lang daw ang limitasyon ng magagawa nito. Naisip ni Zofan na hindi pa niya nga raw kayang sirain ang depensa ng Ghost-Faced Wasp King gamit lamang ang sharpness skill ng kanyang Blade of Retribution. Nangangamba ang ating bida dahil mukhang mamamatay nga raw agad siya sa sandaling kalabanin niya ito ng malapitan. Naasar ang Ghost-Faced Wasp King dahil hindi na muling lumapit sa kanya ang ating bida, sa galit ng halimaw ay binago na nito ang paraan niya ng pag-atake. Nagpakawala ang Ghost-Faced Wasp King ng napakaraming matutulis na sting sa direksyon na kinatatayuan ng ating bida. Mas nag-focus naman si Zofan habang umiiwas sa mga pag-atake na ibinabato sa kanya ng halimaw, mas mahirap nga raw iwasan ang mga sting na ito dahil sa dami at bilis nito. Habang nasa loob ng makapal na usok ay naisip ng ating bida na hindi na nga raw maaaring umiwas na lang siya ng umiwas, kailangan na niya nga raw subukan kung magiging epektibo ba ang isa pa niyang skill laban sa kaharap niyang halimaw. Hindi malaman ng Ghost-Faced Wasp King kung ano na ang sinapit ni Zofan nang dahil sa idinulot na alikabok ng kanyang mga pag-atake pati na rin sa nakakalasong usok na kumakalat sa kagubatan. Pero iniisip niya na marahil nga raw ay patay na ito sa dami ng mga pinakawalan niyang nakakamatay na sting.
Nakakaramdam na ng tuwa ang halimaw dahil ito nga lang daw ang nararapat na sapitin ng tao na gumambala sa Ghostface Forest at pumatay sa kanyang mga kalahi. Ang hindi alam ng Ghost-Faced Wasp King ay buhay pa rin hanggang ngayon ang ating bida. Naisip ni Zofan na talagang napakapanganib nga raw ng mga sting na pinakawalan sa kanya ng kalaban niyang halimaw. Kung hindi niya nga raw natutunan ang battle sword technique, nagawa niya man daw makaligtas sa pagkakalason pero magkakadurog-durog naman ang kanyang katawan kung tinamaan siya ng mga pag-atake nito. Naisip ni Zofan na sa kasalukuyan niyang nga raw lakas ay hindi niya kakayaning labanan ng mag-isa ang isang A-rank monster. Pero pinag-utusan na nga raw ng halimaw ang kanyang mga alagad na palibutan ang buong Ghostface Forest, kaya kung gusto niya nga raw makalabas doon ay kailangan niya itong labanan ng harapan. Naisip din ni Zofan na hindi nga raw siya maaaring magtago na lang ng magtago dahil plano niya ring kuhanin ang ikaunang pwesto ng Monster Territory Trial. Sa ngayon ay mayroon ng 564 na strength stats at 589 na agility stats ang ating bida. Umabot na rin sa 158 ang naipon niyang unassigned stat points nang dahil sa pagpatay niya sa napakaraming halimaw. Naisip ni Zofan na hindi nga raw sapat ang lakas niya ngayon para talunin ang Ghost-Faced Wasp King. Kailangan niya nga raw makarating sa Advanced Warlord Realm para mas tumaas ang kanyang tsansa na mapatay niya ito. Naisip din ng ating bida ang mga nagkalat na Ghost-Faced Wasp, lahat nga raw ng mga halimaw na ito ay mga B-rank monster, kapag inuna niya nga raw ang mga ito ay mas mabilis din siyang makakaipon ng stat points. Biglang nakaramdam ng pagkabahala ang Ghost-Faced Wasp King, kahit nga raw ang isang halimaw na may kagaya niya ng rank ay hindi kakayanin ang huling mga skill na kanyang pinakawalan, dapat nga raw ay patay na ngayon ang ating bida. Nagtataka ang halimaw kung bakit hanggang ngayon nga raw ay nararamdaman pa rin niya ang aura ni Zofan gayong hindi naman ito masyadong malakas. Nagpasya na ang Ghost-Faced Wasp King na ipapatay at ipahanap sa kanyang mga alagad ang ating bida. Kung sino man daw ang makakapatay at makakapagdala sa kanya ng bangkay ng ating bida ay bibigyan niya ng malaking gantimpala. Agad na nagsigalaw ang napakaraming Ghostface Wasp para patayin at hanapin ang ating bida. Imbis na magtago ay nakaramdam pa ng tuwa si Zofan, mag-iisip pa nga raw sana siya ng paraan kung paano siya makakahanap ng lugar kung saan siya makakakita ng maraming Ghost-Faced Wasp. Hindi niya nga raw inasahan na hindi niya na pala kailangang magpagod para maghanap. Ang mga ito na raw pala mismo ang lalapit sa kanya. Bakas sa mukha ni Zofan ang nararamdaman nitong tuwa habang pinapatay ang mga sumusugod sa kanyang halimaw. Pero agad din siyang nagseryoso dahil mas kailangan pa nga raw niyang bilisan, kailangan niya nga raw makapatay ng sapat na Ghost-Faced Wasp, bago pa man mapagtanto ng pinakapinuno ng mga ito ang kanyang ginagawa. Nagpatuloy ang pag-angat ng bilang ng unassigned stat points ni Zofan nang dahil sa pagpatay nito ng napakaraming B-rank monsters. Mabilis niyang pinapatay ang mga ito habang nagtatago siya sa paningin ng Ghost-Faced Wasp King. Naisip ng ating bida na gagamitin ng araw niya ang mga naipon niyang stat points sa kanyang strength at agility para mas mabilis pa niyang mapatay ang iba pang halimaw. Patataasin niya nga raw sa 679 na points ang kanyang strength stats at agility stats, at ilalagay niya raw ang iba pang natitira sa iba pa niyang stats. Nagtaka ang Ghost-Faced Wasp King kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin dinadala sa kanya ang bangkay ng ating bida, imbis nga raw na mamatay ito ay mukhang unti-unti pang naglalaho ang aura ng mga inutusan niyang alagad. Naisip ng Ghost-Faced Wasp King na may mali nga raw na nangyayari, may kakaiba nga raw sa tao na kinakalaban niya ngayon. Gumamit na ng skill ang Ghost-Faced Wasp King upang alisin ang nakakalasong usok na bumabalot sa loob ng kagubatan. Nagsalita ang ating bida at sinabi na mukhang nabisto na raw ng halimaw kung ano ang kanyang ginagawa. Nagpasalamat si Zofan sa Ghost-Faced Wasp King, kung hindi nga raw nito inutusan ang mga alagad nito ay mas matatagalan pa siya bago niya madagdagan ng ganoong kabilis ang kanyang lakas. Mas lalong nagalit ang Ghost-Faced Wasp King noong malaman nito ang sinapit ng mga pinag-utusan niyang kalahi, bubutasin niya nga raw ng makailang ulit ang katawan ng ating bida hanggang sa mag-itsura itong bahay ng mga bubuyog. Nagpakawala ng malalakas na pag-atake ang Ghost-Faced Wasp King patungo sa ating bida. Bagamat naiiwasan nito ni Zofan, pero kapansin-pansin pa rin ang naiiwang malalaking pinsala sa mga bagay na tinatamaan ng pag-atake ng halimaw. Naisip ni Zofan na mas nakakakilabot pa nga raw ngayon ang inilalabas na aura ng Ghost-Faced Wasp King,
Napapaisip siya kung magagawa na ba raw niya itong kaharapin gamit ang kasalukuyan niyang lakas. Nangangamba man ang ating bida pero nilakasan na rin ito ang kanyang loob, hindi niya nga raw malalaman kung makakaya niya ba ito kung hindi niya raw ito susubukan. Sa ngayon ay mayroon ng 679 na points ang lahat ng stats ni Zoufan, mayroon pa rin siyang 4 na unassigned stat points na maaari pa niyang magamit. Naisip ng ating bida na isang hakbang na nga lang daw ang kailangan niyang gawin para maging isa na siyang advanced warlord. Sabay-sabay na dinagdagan ni Zoufan ng tig-iisang stat point ang lahat ng kanyang stats, pero imbis na umangat ito sa 700 na points ay bumalik lang ang lahat ng ito sa 679 na stats. Nakaramdam ng pagkainis ang ating bida dahil hindi nga raw nagbago ang kanyang stats kahit na naubos na niya ang lahat ng kanyang unassigned stat points. Mukhang kailangan niya nga raw malampasan ang isang malaking hadlang para magawa niyang makapag-breakthrough sa pagiging isang advanced Starfall warlord, hindi nga raw pala ito ganoong kadali gaya ng kanyang inaasahan. Hindi man nangyari ang plano ng ating bida pero hindi pa rin ito nawalan ng pag-asa. Ano nga raw kung isa pa lang siyang peak intermediate Starfall warlord, ang mahalaga raw ay mas malakas na siya ngayon kumpara sa lakas niya kanina. Kahit papaano nga raw ay mas may tsansa na siya ngayong labanan ang Ghost-Faced Wasp King. Umatake na ang ating bida para simulan na ang kanyang pag-counter-attack, habang papalapit ito sa halimaw ay ina-activate na nito ang kanyang skill na Battle Sword Technique Blossom. Nagtataglay man ng pambihirang lakas ang mga pag-atake ng halimaw pero natumbasan din ito ng pag-atake ng ating bida. Matapos ang pagsasalpukan ng pag-atake ay mabilis na lumapit si Zoufan, ganoon din ang kalaban nitong Ghost-Faced Wasp King. Desidido na ang halimaw na patayin ng ating bida, nagsalita rin si Zoufan at sinabi na dito na raw niya ito wawakasan. Shoutout kay Idol Chardy Loudon sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Naisip ng ating bida na ngayon nga raw na isa na siyang peak intermediate Starfall warlord, tingnan na nga lang daw niya kung mas lumakas na ngayon ang kanyang skill na Battle Sword Technique. Habang umaatake ay naisip ni Zoufan na isang araw itong War God level sword skill kaya tingin niya ay hindi siya nito bibiguin. Nagulat ang Ghost-Faced Wasp King noong makita nito na nagawang masangga ng ating bida ang malakas niyang pag-atake. Kung kanina ay puro pagtakbo at pagdepensa lang ang ginagawa ni Zoufan, ngayon ay may lakas na ito ng loob para asarin ang halimaw. Tinawag ni Zoufan ang Ghost-Faced Wasp King at sinabi na tingnan na nga lang daw nila kung magawa naman itong masangga ang gagawin niyang pag-atake. Umatake ang ating bida gamit ang nakapailalim na skill sa ginagamit niyang Battle Sword Technique. Nagkaroon ng mga aura ng espada ang kanyang paligid noong i-activate na niya ang skill na tinatawag na Battle Shadow Combo Strike. Naglabas man ng bagong pag-atake si Zoufan pero hindi pa rin nagpatinag ang kalaban nitong halimaw. Ang gusto lang nitong gawin ay patayin na agad ang ating bida. Pero hindi inasahan ng Ghost-Faced Wasp King ang mga sunod na nangyari, nagulat siya noong lumusot sa kanyang depensa ang ginawang pag-atake ni Zoufan. Agad na dumistansya ang halimaw papalayo sa ating bida, nagtataka siya kung bakit daw lumakas ang pag-atake nito. Mas lalong lumakas ang loob ni Zoufan matapos makita ang nagawa niyang pinsala sa halimaw. Naisip niya na mukhang magagawa niya nga raw mapatay ang Ghost-Faced Wasp King kahit na may lakas pa lang siya ng isang peak intermediate Starfall warlord. Naisip din ni Zoufan na hindi na nga raw siya dapat nag-aaksaya pa ng oras, kailangan na nga raw niyang atakihin ulit ang halimaw habang sugatan pa ito. Naghanda na muli ang ating bida para umatake, sa pagkakataong ito ay ginamit naman niya ang pinalakas niyang skill na Battle Sword Technique Blossom. Nakaramdam ng galit ang Ghost-Faced Wasp King noong makita nito na aatakihin na naman siya ni Zoufan, mukhang gustong-gusto na nga raw siya nitong tapusin. Bago pa man makarating ang pag-atake ng ating bida ay bigla na lang nagpakawala ng isang kakaibang skill ang Ghost-Faced Wasp King, napatigil sa paggalaw ang ating bida noong tamaan ito ng sound wave na inilabas ng halimaw. Agad na sinamantala ng Wasp King ang kalagayan ni Zoufan, ipapatikim niya nga raw dito kung paano gumawa ng tamang sneak attack. Unti-unti nang bumabalik ang ulirat ng ating bida, naisip niya na mukhang na-stunned nga raw siya ng sound wave attack na ginamit ng Ghost-Faced Wasp King. Noong maayos na ang kamalayan ni Zoufan ay agad nitong hinanap kung nasaan na ang kalaban niyang halimaw. Naghanda agad si Zoufan ng kanyang pag-atake noong makita nito na aatakihin na siya ng Ghost-Faced Wasp King. Pero hindi na umabot ang pag-a-activate niya ng skill dahil mismong nasa harapan na niya ang halimaw.
Tumilapon papalayo ang ating bida noong makatanggap ito ng isang malakas na pag-atake mula sa Ghost-Faced Wasp King. Nagtamo man ng malaking pinsala ang ating bida pero hindi pa rin ito nataranta. Unti-unting gumaling ang kanyang mga sugat at nanumbalik ang kanyang lakas nang dahil sa parehas na gumagana ang kanyang mga 40% passive recovery skills. Agad na ring ininom ng ating bida ang dala nitong maliit na potion para mas mabilis siyang gumaling. Mabuti na nga lang daw at nakapagtabi siya ng maliit na bote ng Grey Nest Life Pulse Water. Kung wala nga raw siya nito ay medyo matatagalan pa bago manumbalik ang kanyang lakas. Naisip ni Zofan na ilang beses na nga raw niyang tinamaan ng kanyang Blade of Retribution ang Ghost-Faced Wasp King. Dapat nga raw kahit papaano ay nahihirapan na ito ngayon nang dahil sa mga passive skill ng kanyang sandata. Pero agad ding nasagot ang ipinagtataka ng ating bida noong makita nito ang nangyayari sa halimaw. Mabilis na bumabalik ang mga naputol na kamay ng Ghost-Faced Wasp King nang dahil sa dala nitong espesyal na bagay. Bukod sa paggaling nito ay mukhang unti-unti na ring nanunumbalik ang orihinal nitong lakas. Ang bagay na ginagamit ng halimaw ay isang A-rank Mystic Treasure na tinatawag na Ghost-Faced Wasp Nest. Napakamot ulo si Zofan noong malaman niya mula sa kanyang system na isang A-rank Mystic Treasure ang bagay na gamit ng halimaw. Napapaisip siya kung kagaya ba raw nito ang epekto ng tubig ng Grey Nest Life Pool. Naisip din ng ating bida na hindi niya nga raw akalain na may healing item rin daw pala ang Ghost-Faced Wasp King, talagang napakahirap nga raw nitong kalabanin. Habang nakatingin sa ating bida ay naisip ng Ghost-Faced Wasp King na iba nga raw ito kumpara sa ibang tao na nakalaban niya noon, kailangan niya nga raw maging maingat habang kinakalaban niya ito. Matapos gumaling ay kumilos na agad ang halimaw. Uunahan ng araw niya ng pag-atake ang ating bida. Hindi naman ito inurungan ni Zofan, agad niya muling ini-activate ang kanyang battle sword technique para sabayan ang pag-atake ng halimaw. Walang nagtamo ng pinsala sa dalawang ito dahil halos magkasing lakas rin lang ang mga pinakawalan nilang pag-atake. Sinamantala naman ng Ghost-Faced Wasp King ang paglapit sa kanya ng ating bida, agad ulit nitong ginamit ang kanyang espesyal na skill. Mabilis namang nakalayo ang ating bida dahil nakilala nito ang sound wave attack na pinakawalan ng halimaw, hindi na nga raw gagana ulit sa kanya ang pag-ataking ito. Pagkaiwas ni Zofan ay agad niyang inatake ang Ghost-Faced Wasp King gamit naman ang isa pa niyang War God skill na Intersecting Blade Dance, sa bilis ng ating bida ay nagtamo muli ng pinsala ang kalaban nitong halimaw. Naramdaman ng Ghost-Faced Wasp King na medyo nakakalamang na sa kanya si Zofan kaya pinagalaw na rin niya ang iba pa niyang mga alagad. Inatake man si Zofan ng napakaraming B-rank monster pero mabilis niya rin lang ang mga itong pinapatay, habang ginagawa niya ito ay kasabay niya ring kinakalaban ang Wasp King. Sa tuwing nagtatagpo ang pag-atake ng ating bida at ang pag-atake ng halimaw ay nagdudulot ang impact nito ng malaking pinsala sa buong kapaligiran. Sa lakas ng mga pagsabog na ito ay hindi na rin naiwasan ng mga halimaw na Ghost-Faced Wasp ang makaramdam ng takot. Wala man silang talino na gaya ng kanilang pinuno, pero alam nila na maaari silang mamatay sa sandaling mahagip sila ng mga pag-ataking ito. Naisip ni Zofan na talagang napakaraming araw halimaw sa loob ng Ghost-Faced Forest. Kapag wala nga raw nagbago ay patuloy lang na magagamot ng Ghost-Faced Wasp King ang sarili nito. Kapag tumagal pa nga raw ito ay malalagay na siya sa alanganin lalo na't limitado lang ang dala niyang tubig mula sa Grey Nest Life Pool. Pinuri ng Ghost-Faced Wasp King ang ating bida nang dahil sa katatagan nito. Sa lahat nga raw ng mga nakalaban niya sa loob ng Ghost-Faced Forest, ito pa nga lang daw ang kauna-unahang tao na nagawang makipaglaban sa kanya ng ganoong katagal. Bilang pagpapakita niya nga raw ng pagrespeto sa lakas ng ating bida, gagamitin na nga raw niya ang lahat ng kanyang lakas para patayin ito. Lumapit na muli ang Ghost-Faced Wasp King para patayin ang ating bida, umatake na rin si Zofan at sinabi sa halimaw na wala pa nga raw kasiguraduhan kung sino ang mamamatay sa kanilang dalawa. Nakaramdam ng pangamba ang ating bida noong mahuli ng Ghost-Faced Wasp King ang kanyang sandata, mukhang ito na nga raw ang killing move ng kalaban niyang halimaw. Natuwa ang Ghost-Faced Wasp King dahil kumagat nga raw si Zofan sa kanyang patibong. Nabawi man ni Zofan ang kanyang sandata, pero nakahanda na ang halimaw para patayin ito. Pagkaatake ng Ghost-Faced Wasp King ay tumawa pa ito na nga raw ang katapusan ng ating bida. Pero imbis na mapatay niya si Zofan ay siya pa ang nagtamo ng malaking pinsala mula dito. Agad na lumayo ang Ghost-Faced Wasp King dahil sa nagtataka ito kung ano raw ang nangyari,
Bakit nga raw bigla na lang naging napakalakas ng pag-atake ng ating bida? Nagsalita si Zofan at sinabi na tama nga raw pala ang kanyang hinala, ang pakikipaglaban nga raw na nakasaalang-alang sa panganib ang kanyang buhay ay ang pinakamabisang paraan para makapag-breakthrough siya sa sunod na level. Nagpasalamat din ang ating bida sa kalaban nitong Ghost-Faced Wasp King. Kung wala nga raw ito at ang mga inutusan nitong alagad, hindi nga raw siya makakaakyat ng ganoong kabilis sa level ng isang Advanced Starfall Warlord.